Magandang araw mga kaibigan. Bigyan natin ngayon ng reaction opinion itong post ni Sas Rugando Sasok. Sabi niya, "But the Filipino people from whom sovereignty arise will not disregard the Supreme Court decision." Tapos ipinost ni Sas Sasot ang pahayag ni Senator Soto na meron daw legal luminary na nag-advise sa kanya na pwedeng i-disregard ang Supreme Court decision. So yan o, ito yung exact word ng senador. "Being a member of the impeachment court, I would rather hear what the House of Representatives has to say. I was just told by a legal luminary that in this situation, we can disregard the Supreme Court decision. Let me study that advice." Kaya ang tanong ngayon, sino yung legal luminary? Mas magaling pa ba itong legal luminary na ito kaysa sa 15 active members ng Supreme Court who decided unanimously na unconstitutional yung impeachment case na isinampa laban kay VP Sara. Okay. So, binasa ko ang mga comments, nagkaroon tuloy ako ng idea kung sino. Kahit hindi pinangalanan ni Senator Soto, kailang we can deduce. May mga posible. Okay, isang posible ito si Daniel Long, isang very intelligent. Ganahan ko sa kanyang mga comments, mga post. Matalino itong si Daniel Long. Sabi ni Daniel Long, "How much do you want to bet that his legal luminary is Carpio?" Makipagpustaan daw kayo. Ang hula o ang opinion ni Daniel Long, si retired Supreme Court Justice Antonio Carpio, ang legal luminary na sinasabi ni Senator Soto na nag-advise sa kanya na pwede niyong i-disregard yan. Go on, ituloy niyo ang impeachment trial. Okay, so may mga nag-react. Basahin natin. Okay, so to me, marami ang posible. Kasi sabi niya na makikinig daw siya sa kung ano ang pahayag ng House of Representatives. Kaya to me, ang mga posibleng legal luminary, isa na yan si Supreme Court Justice retired, Carpio. Kasi anti-Duterte siya through and through. Tapos gustong-gusto niya yung mga previous pronouncement niya, gusto niya talagang matuloy ang trial ni VP Sara. Ayan. Isa pa dyan, posible, sina attorney o congresswoman Laila de Lima at attorney congressman Shell Jokno. Mga anti-Duterte din ang mga yan. Posible. Yung spokesperson ng House of Representatives, si Attorney Bokoy o Bodoy, I'm sorry, hindi ko kabisado. Pwedeng legal luminary din yan. Kasi sabi niya, pakikinggan ko ang sasabihin ng House of Representatives. And then, marami pa kong mga legal minds na against sa Duterte na nagsasabi, impeach yan. So, darating bang panahon na i-reveal ni Senator Soto kung sino ang kanyang legal luminary? Palagay ko hindi. Kasi sa ngayon ang dami ng pinag-uusapan sa social media, napupuna o nababatikos si Senator Soto tungkol sa kanyang legal luminary. Mabigat yung post ni Senator Juan Miguel Zubiri. Sabi niya, sa mga kasamahan ko na gustong ipagpatuloy ang impeachment trial after the Supreme Court has decided. Ito ang sagot ko. We might be courting
contempt order from the Supreme Court kung gusto nating ituloy ang impeachment trial. So warning yan. Baka first time in history na ang mga senador kinontempt ng Supreme Court. Or, sabi ni Senator Zubiri, we are inviting constitutional crisis. Kasi, nagdesisyon ang Supreme Court, ayaw mong sundin, dahil korte ka rin daw, impeachment court ka nga daw, so generous, nako, lalong malalagay tayo sa news sa buong mundo na wala na, nagkagulo-gulo na sa Pilipinas. Ayaw sundin ng mga senador ang desisyon ng kanilang Supreme Court. Nakakaya. So, mga comments. Ricky Tadjoski. If Supreme Court SC decisions can be disregarded, why not abolish them? Does he just honor their decision if it suits his interest? Ganyan ang nangyari. Dahil ayaw nila yung desisyon ng Supreme Court, pinagdududahan. Naguguluhan. Si Senator Hontiveros, sabi niya, naguguluhan ko sa desisyon ng Supreme Court nito. Paano naging violation ng 1-year bar rule yung ginawa ng EDSA? Bones Mendoza, doon sana ako sa laban ni Diwata at ni Basti Popusta. Nakita ko itong comment mo. Bet ako ng piso na yung luminary sinasabi niya ay si Karpa. Kapre. Carpio ba yan? Ginawa ng katotohanan. April Tuayon. 20 na ako, 20 pusta. 20 na ako, si Carpio, yung luminary na pundido na. Pundido dahil retired na eh. Pong Madria Mondano. Legal luminary na ugok. Gerald C. Sabi niya, yep. He is the pro-impeachment camp's favorite legal expert. Corazon Marquez. Mas okay pa si Associate Justice Ascuna, mas maayos ang mga puntos. Agree ako. Mulat sa poll, naging consistent si Justice Ascuna. In the same manner, on the other side, mulat sa poll, consistent din si Justice Carpio na anti-Duterte, pro-impeachment, bira. So, mga legal luminaries yan. So, kanino tayo maniniwala? Sinong masusunod? Of course, ang Supreme Court, yung mga active, kung ano yung desisyon na yan, yun na yun. Sumunod na lang tayo, sabi ni Senator Zubiri, period. Sumunod tayo. Kahit ayon yung desisyon, matulog na ako. Okay, salamat mga kaibigan sa inyong pagsubaybay sa ating channel. Nakakatulong kayo ng maigi sa tribong talandig ng Bukidnon dahil ang ating income sa channel na ito is pantulong sa tribo. Namimigay tayo ngayon ng livelihood assistance, nagpapatanim ng saging lakatan at nagpapatanim ng Arabica coffee. Panoorin niyo ang video nito. Ako sa area ni Kuya JD. Mayong buntag, Kuya! Oy, may buntag! Oh. Saman? Tanom ka kape, Kuya? Oo, katanim kong kape. Muna ni. Puro rice na. Oo, paboris. Ikat i-kunsa to. Sige, gimix na ako ni Kuano. Pura dani o iti. Muna niyo. Hindi na yun. Tanom. Oo, kani. Para may. Salamat gyud sa Ginoo nga natubag gyud ang akong pagampo. Salamat pud sa nagtanom o sa nagatag og similya nga kape. Kay dalipay ko nga kining kape dako gyud ang atong income ani kay sa ayo pa marbes 65 ang kilo ani. 65 ang kilo kun mabugas na 450 ang kilo. So dako gyud ang akong pagpasalamat sa Ginoo nga nakatanom gid ko labi ra sa gigamit sa Ginoo nga tao nga magatag niini. Karon mo na ni ang kape nga natanom ni Kuya JD nga seedling. So mga maayo gid kaayo nga seedling sa kape.
makita nato nga mga tambok siya. So, maupod ni ang tanom ni Kuya GD. Ang una niyang tanom nga lakatan. So karon makita nato nga hapit na gyud siya mamunga. So mga dagko na gyud. So 145 tanan ni nga saging lakatan ni Kuya GD. Og mo ni ang unang niyang tanom. So karon nagtanom na sad siya og kape. Kay mas mahal ang kape kaysa lakatan. Tag 65 ang kilo sa kape nga kanang wala pa napanitan bagong harvest. So ginabunuan na po ni Kuya JD ang iyang lakatan. So karon mo na po ni ang carrots ni Kuya JD. So tulo pa ni siya kasi mana, so wala pa tanan nagtubo. Oo.